Ano nga palang pananampalataya mo, kapatid? Iglesia ng Diyos. Saan natin mababasa sa Biblia na sinabi ng Biblia na ang iyong relihiyon ay dapat iglesia ng Diyos? Kung ano na natin na O yun. So, mababasa ba sa anong libro, anong bersikulo sa Biblia na sinabi ng Diyos na ang inyong relihiyon ay iglesia? Anong bersikulo yun? Opo, saan bersikulo yun? Opo. Andiyan sa ano, sa unang Timoteo. Unang Timoteo, anong sinabi doon? Sabi ni... Mabigyan ang para. Okay. Kasi, ang Quran naman, kapatid, ang sinabi ng Allah, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Sa mga araw na ito, sa English, this day I have perfected your religion for you, completed my favor upon you, and have chosen Islam as your religion. Sige po. Taga Corinto. Si Pablo, Na tinatawag na maging apostol ni Kristo. Sige po, pamagitan ng kaloob ng Diyos. At si Sosthenes na ating kakapatid nasa iglesia ng Diyos na nasa Corinto, di ba? yon. Pero walang sinabing ito ang iglesia ito ang relihiyon ng iglesia ng Diyos. Eh, ano sa Opo. alam mo ibig sabihin ng relihiyon? Sige po. Ngayon, kapatid, ang relihiyon, ito po ayon sa Quran, ang relihiyon, ito po ang aprobado at perpektong relihiyon na binigay ng Diyos sa sangkatauhan. Ayon sa maluwalhating banal na Quran, sinabi ng Allah, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. This day I have perfected your religion for you, completed my favor upon you, and have chosen Islam as your religion. Sa mga araw na ito ay nilubos ng Diyos ng Allah ang kanyang paglingap sa atin, ibinigay sa atin ang Islam bilang ating relihiyon. Ang relihiyon, dito natin malalaman. Masa natin yung... Opo, nandiyan sa Quran yan. Masaan natin yung... Saan yung Quran? Opo, nasa Quran yan, opo. Masaan yung Quran? Aramaic na salita, yung sinabi ko. Nasa loob ng Quran. Latin yun. Arabic, hindi po. Iba yun, Aramaic yun. Opo. Ngayon, ang sinabi pa ng Diyos, ng Allah sa Quran, وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنِ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Whosoever desire seek a religion other than Islam, it will never be accepted of him, and thereafter he will be one of the losers. Sa ating wika, sino man ang magnais gumawa ng ibang relihiyon maliban sa Islam, ito ay hindi tatanggapin mula sa kanya, at sa kabilang buhay, siya ay kabilang sa mga talunan. Sa Quran, opo. Balikan sa Quran. Opo. Kasi isalin natin sa Tagalog, isalin natin sa Biblia, saan mababasa yan? Wala yan sa Biblia. Nasa Quran po yan, kapatid. Kaya simple lang yun, kapatid. Kaya may apps ka naman, meron ka namang apps meron ka namang load siguro. Isusearch mo lang Quran. Tapos naman, sasabihin mo doon na ano ang aprobado at perfecto Pero sabi relihiyon talaga na sa binigay ng Biblia, Diyos. Okay. dito ang bahay ng Diyos ay ang iglesia ng Diyos. Diba? Ang iglesia. Biblia, Opo. iglesia ng Diyos, bahay ng Diyos. Yes. Opo. So, ang pinag-usapan natin na ano ba sa Biblia ang sinabi ng Diyos na relihiyon na aprobado at perfecto na binigay ng Diyos na nakalagay doon na relihiyon. So, Wala kasi sa Biblia nakalagay na Opo. relihiyon. Mayroon nakalagay sa Biblia na relihiyon, pero walang magsabihan Diyos na. kung anong relihiyon. Oo, yung... Ano ba kayo sabihin ng relihiyon kasi sama-sama yan eh. Oo. Ano yung bakaran mo sa Biblia? Sama-sama, pinagbukod ba? Pinagsama ba? Okay. Kasi ang Diyos kasi, yan siya, di ka naniniwala na. Naniniwala ako sa mga sinasabi mo. Kung ito ay tama, paniniwalaan ko. Kung ito ay mali, Kasi paniniwalaan ko. sabi nga dito, yung isang babae, sabi, Anong sabi? yung isang babae, nagtanong kay sa Kristo, di ba? Sige po. Sabi niya na kayo sumasamba na hindi nyo nalalaman, kayo sumasamba sa inyong nalalaman. Ngunit sabi nga dito tayo natin pag Sige po, sa inyo kapatid. Maganda yun. Yun ang maganda sa isang tao na may pananalig at mayroong Sabi niya dito sa yung nag-interest. babae, sabi niya, sinasamba ninyo ang hindi nyo nalalaman, sinasamba namin ang nalalaman namin, sapagkat ang kaligtasan ay nanggagaling sa mga Hudyo. Na dapat ang dumarating ang oras ay ngayon sasambahin ng tunay mananamba ang Ama sa Espiritu, di ba?
at katotohanan. Opo. Sabi niya di ba dito? Opo. Di ba? Sabi niya, basahin natin sa dapat dumating ang oras ngayon ay sampahin ng tunay na mananamba. Sabi niya, tunay mananamba. Opo. Mananamba na ang Ama sa Espiritu at katotohanan, sapagkat hinahanap ng Ama ang mga gayoy naging mananamba sa Kanya. Ang Diyos ay Espiritu, di ba? Opo. Sige. At ang nagsisamba ay kailangan magsisamba sa Espiritu at katotohanan. Yun. Okay. So ngayon, dadagdagan natin yan. Opo. Sa pagpapaliwanag sa Islam, ang Espiritu, ang mga hindi nakikita, katulad ng mga anghel hindi natin nakikita, ang masamang Espiritu, ang mabuting Espiritu, ay ang mga jinn na hindi natin nakikita. Silang lahat ay mga nilikha ng Diyos. Opo. Ngayon kapatid, nais kong ibahagi sa iyo ang kagandahan ng Quran. Kasi ang Quran, sinasabi doon kung sino talaga. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sa ating wika, itong ibig sabihin, sa ngalan ng Allah, ang pinakamabagin, ang pinakamawain. Ipahayag siya ang Allah, ang ganap, sandigan ng lahat. Ano ibig sabihin ng Hindi Allah? siya nagkaanak, hindi siya ipinanganak. Ang Allah ay hindi katulad kukawagis sa kanyang nilikha. Ano yung Allah? Ang Allah, kapatid, ito po ay pansariling pangalan ng lumikha. Halimbawa, tinanong ka, pakinggan mo muna ako. Walang pangalan ng Ama eh. Pakinggan mo ako, kapatid. Halimbawa, tinanong ka ng kapitbahay mo, anak, asawa mo, sino ang God? Sino ang propeta? Sino ang God? Sino ang Rab? Sino ang Panginoon? Sino ang tagapaglikha? Kapag nabasa mo ang Quran, mababasa mo doon kung sino, kung anong pansariling pangalan ng God, ng Rab, ng Panginoon. Pero sa Siya Biblia, ang di ka Allah. nalala sa Biblia. Siya ang Allah, kapatid. Ngayon, ang Allah, ito ay pansariling pangalan ng lumikha. Sino ang Allah? La ilaha illa huwa, none has the right to be worshipped but He, the ever-living, the one who sustains and protects all that exists. To Him belongs whatever is in the heavens, whatever is on earth. Who is He that can intercede with Him, except with His permission? He knows what happens to them Tagalogin natin kasi masyado malalim and yung what will ano eh. happen to them in the after. Tagalogin ba natin? Tagalogin. Okay. Ang Allah, siya ang nagmamayari ng kalangitan at kalupaan. Sino yung Allah? Opo. Kaya nga sabi ko sa kayo, ang Allah, siya ang lumikha ng kalangitan kalupaan, siya ang nagmamayari ng kalangitan at kalupaan, siya ang nagbigay buhay sa atin at babawi ng buhay. Ang Allah, siya ang Diyos ng mga propeta, siya ang Diyos ng Jesus, Birhen Maria, lahat ng mga nilikha sa sansinukob. Siya po ang Allah.